Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 1 Chronicles chapter 24 verse 1 to 5. Ang gawain ng mga pari. Ito ang mga grupo ng mga angkan ni Aaron. Ang mga anak na lalaki ni Aaron ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Pero unang namatay sina Nadab at Abihu sa kanilang ama. At wala silang anak, kaya sina Eleazar at Itamar ang naglingkod bilang mga pari sa tulong ni Sadok na mula sa angkan ni Eleazar at Ahimelech na mula sa angkan ni Itamar. Pinagbukod-bukod ni Haring David ang angkan ni Aaron ayon sa kanilang tungkulin. Ang angkan ni Eleazar ay hinati sa 16 na grupo at angkan ni Itamar sa 8 grupo dahil mas marami ang mga pinuno sa pamilya ng angkan ni Eleazar. Ang lahat ng gawain ay hinati sa mga grupo sa pamamagitan ng palabunutan. Kaya may mga opisyal ang templo na naglilingkod sa Diyos mula sa mga angkan ni Eleazar at mula sa mga angkan ni Itamar. Yun lang po, purihin ang Diyos. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ang aking ibabahagi mula sa aklat ng unang mga kronika, Kabanata 24, talata 6 hanggang 9. Si Semayas na anak ni Levitang si Netanel ang naglista ng mga pangalan at ginawa niya ito sa harapan ng hari. Nasaksiyan din ito ng mga presipe ni Sadok na pari, ni Ahimelech na anak ni Abiatar at ng mga pinuno ng angkan ng mga pari at Levita. Isang sambahayan ng mga pari ang inilista sa panig ni Eleazar at sa rin kay Itamar. Ito ang pagkasunod-sunod ng paglilingkod mula sa una hanggang sa 24 na pangkat ayon sa palabunutan. Jehoiarib, Jedaias, Harim, Sheurim, Malakias, Mihamin, Hakos, Abias, Jesua, Sekanias, Eliasib, Jekim, Chupa, Jesbeb, Bilga, Immer, Ezer, Abses, Sethaya, Ezekiel, Yakin, Gamul, Delayas, Maasias. Ito po salita mula sa ating Panginoon. Amin. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng unang Kronika, chapter 24, verses 10 to 13. Ang ikapito ay si Hakos. Ang ikawalo ay si Abias. Ang ikasiyam ay si Jeshua. Ang ikasampu ay si Sekanias. Ang ikalabing isa ay si Eliasib. Ang ikalabing dalawa ay si Jakim. Ang ikalabing tatlo ay si Jupa. Ang ikalabing apat ay si Yesebeab. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa unang Kronika chapter 24, verse 14 to 17. Ang ikalabindalawa ay si Bilga. Ang ikalabing-anim ay si Immer. Ang ikalabing-pito ay si Hezer. Ang ikalabing-walo ay si Afses. Ang ikalabing-siyam ay si Petaya. Ang ikadalawampu ay si Hazakil. Ang ikadalamput-isa ay si Hakin. Ang ikadalawamput-dalawa ay si Gamul. Amen. God bless po. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 1 Chronicles chapter 24 verse 18 to 21. Ang ika-23 ay si Delaya at ang ika-24 ay si Maaziah. Ginawa nila ang kanilang mga tungkulin sa templo ng Panginoon ayon sa tuntunin ng ibinigay ng ninuno nilang si Aaron mula sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang mga pinuno ng mga pamilya ng mga Levita, ito ang mga pinuno ng mga pamilya ng iba pang lahi ni Levi. Mula sa angkan ni Amram, si Shubail. Mula sa angkan ni Shubail, si Jedeya. Mula sa angkan ni Rehabeah, si Esha, ang pinaka-pinuno ng kanilang pamilya. Yun lang po, purihin ang Diyos. God bless. Hello po, ang aking Bible verse is from 1 Chronicles chapter
24 verses 22 to 26. Si Selomot sa angkan ng Isharita at si Jahat sa angkan ni Selomot. Sina Jerias, Amarias, Jahasiel at Jekamiam sa angkan ni Hebron. Si Mikas sa angkan ni Uziel, si Samir sa angkan ni Mikas, si Isayas na kapatid ni Mikas at si Zacarias sa angkan ni Isayas. Sina Mali at Musi sa angkan ni Merari, si Beno sa angkan ni Jaazias. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless. Hindi po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At tayo nga po ay nasa 1 Chronicles chapter 24 verse 27 to 31. At ito po yung mga listahan ng mga Libita, no? Sa lipi ni Levi. Dito mababasa nga po natin na sa 31 ay ang mga ito ay tulad ng mga kamag-anak nila mula sa angkan ni Aaron ay nagpalabunatan din maging sila ay pinuno ng sambahayan o hindi. At sinaksihan ito ni Haring David, ni Sadok at Ahimelech at ang mga pinuno ng sambahayan ng mga pari at mga Libita. So dito po natin makikita na sa kabila ng sila ay mga pinuno ng sambahayan ay talaga pong sumilalim din sila doon sa palabunutan na ginagawa. At ito po ay sinaksihan ni Haring David. Kasi nga po sa pagpalabunutan, talaga makikita po natin na talagang ang Panginoon yung nag-guide, no? Kung sino talaga yung itatalaga. At dito po natin makikita na kahit noong unang panahon, ay ginagamit na talaga yung palabunutan na kung saan andun po yung pagpapatnubay ng Panginoon. At dito natin makikita yung pagiging magaling na hari ni Haring David na talagang sinasaksihan niya yung gawain, lalong higit yung mga maglilingkod sa Panginoon. At kumbaga po talagang siya ay saksi sa ginagawa na palabunutan. So, purihin po ang Panginoon na tayo po ay nakakapagpatuloy na pagbabasa ng Biblia sa bawat araw. So, God bless everyone. Ang Panginoon pumuli ang mapupurihan.